like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig po sa ating pangaral. Ito'y magandang pagkakataon na tayo po'y magpatuloy sa ganitong gawain. Maiksi lang po ang ating kapitulo ngayon. Halo lang yata. 8 bersikulo lang ang ating matutunghayan dito po sa 18 kapitulo ng aklat ng Isaiah. Hindi po ito kahatulan ng Ethiopia. Hindi siya isang bagay na inaasahan po ng Ethiopia na siya po ay makikipag alliance sa Judah laban sa Syria.
pero hindi na po kailangan. Ito po ang kasaysayan nitong Isaiah chapter 18. Sa Isaiah chapter 19, yun po ang kahatulan laban sa Ehipto. So dito po, tuloy na po natin ang ating pag-aaral po sa kapitulong ito. Basahin po lang po natin sa ating wika. Ang lupain ng pakpak na pumapagaspas na nasa kabila ng mga ilog ng Ethiopia. Ito po sa English, woe to the land shadowed with buzzing wings, which is beyond the rivers of Ethiopia. Meron pong kasalukuyang bansa sa panahon natin ngayon na tinatawag na Ethiopia, pero hindi itong Ethiopia tinutukoy dito sa kapitulong ito na Isaiah. Ang Ethiopia, ito po yung lugar na tinatawag ng ancient Kush noong panahon na ito. Yun ay tinatawag na Ethiopia. Yung kasalukuyang Ethiopia ngayon, yun po yung ancient Abyssinia. So magkaiba lugar. Magkapareho lang po yung pangalan, pero magkaibang bansa. Yung pong Ethiopia, na tinutukoy dito, ito po yung nasa timugan ng Ehipto. Nasa kasalukuyang modernong panahon, ito po yung modernong bansa ng Sudan. So yun po yung Ethiopia noon. Ethiopia. Yun po yung ancient Kush na sinasabi. At makikita natin dito, mayroon po tinatawag rivers of Ethiopia. Kung yung pong modernong Ethiopia, isa lang ilog no. Pero dito sa kanya, rivers of Ethiopia. So hindi lang po isang ilog ito. Ito po, sabi nga po natin, ito po yung ancient land of Kush. Ito po ay nilalarawan na may mga pumapagaspas kanya. Maaring ito yung lupain ng mga insekto na pumapagaspas. Pero hindi po sinabi sa atin kung anong klaseng mga insekto yun na pumapagaspas sa lupain na ito. Yun po mga ilog ng Ethiopia o Kush. Yun po yung tinatawag na blue at saka white Niles. Ang Nile River, ito po ay pinakamahabang ilog sa buong mundo. Hindi po ito ang pinakamalaki. Ang pinakamalaking ilog ay ang Amazon River. Mahaba rin po yon at ito ay malapad. Nasa tansya po ni Ferdinand Magellan, nakaabot po siya ron. Nakala dagat yun dahil napakalapad. Pero yun po ilog lang. Dito pong Nile River, ito ay mahaba. At mayroon pong sangay ito. So yun pong pinakamahaba, yun ang Nile River, pero may dalawang sanga. Yung tinatawag ng blue at saka white Nile. Yun ang mga tinatawag na ilog ng mga ilog ng Ethiopia o yung ancient Kush na sinasabi. Yun po sinasabi doon sa unang talata. Nilalarawan po yung bansang ito na tinutukoy dito po sa 18 kapitulo. Ito yung lupain na mga pakpak na pumapagaspas. So mga insekto. Hindi natin alam kung anong sinabi sa atin. At mayroon itong mga ilog na tinatawag na ilog ng Ethiopia. Kung ito po yung ancient Kush, ito nasa ibaba ng Egypto o modernong bansa ng Sudan, ay walang iba ito kundi yung blue at saka white Nile River. Yun ang mga ilog ng tinatawag na Ethiopia kanya. Itong Ethiopia, ito yung nagpadala ng sugo sa bansang Judah. Yan gusto nila makipag-alliance sa Judah laban sa Assyria. Dahil sa panahon na ito sinasabi, ang Assyria po sinakop niya ang Israel at saka yung Syria at lahat ng mga lugar na malapit. Kaya ang bansang Ethiopia o ancient Kush ay naggusto makipag-alliance sa lupain po ng Judah kaya nagpadala ng mga sugo which sends ambassadors by sea. Kung ito po yung ancient Kush, yung sinasabing sea ay yung Red Sea. So sila ito naglakbay ng dagat even in the vessels of reed on the water, saying yung reed, ito po yung halaman na makikita sa Egypto.
along the Nile River. So, yun po yung kanilang mga bangka, made of reed, ganyan. On the water, saying, Go, swift messengers to a nation tall and smooth of skin, to a people terrible from their beginning onward, a nation powerful and treading down, whose land the rivers divide. So ito po ay maliwanag na yung ancient cash. Ito po sa ating wika, na nagpadala ng mga sugo sa gilid ng Nilo sa mga sasakyang papiro sa ibabaw ng karagatan. Humayo kayo maliliksing sugo sa bansang mataas at patag, sa bayang kinatatakutan, sa malayo at malapit, isang bansang makapangyarihan at nananakop ng lupain na inahati ng mga ilog kanya. So ito po yung reading ng papyrus. Ito yun po yung ginagawang papel noong unang panahon. At ito rin po yung ginagamit na bangka. Ganon din po sa Egypto, ganon ang kailang mga sasakyan dagat. So sila po yung nagsugo ng sugo sa Judah, pero ito pinababalik. Pinababalik na sa kanilang pinanggalingan dahil sa sitwasyon na hindi kailangan ng Diyos ang tulong ng bansang Ethiopia. Dito po sa basahin natin sa Pangalawang Hari, chapter 19 verse 9. Basahin po natin. 2 Kings chapter 19 verse 9. Para sa ating kabatiran ng pagkakaiba po ng aklat ng mga hari at aklat ng Chronicles, yung hari lang ng Judah ito. Yung 1st and 2nd Chronicles, kasama po yung mga hari sa Israel. Sa 19:9, basahin po natin. Ito ang ating natutunghayan. And the king heard concerning Tirhaka, king of Ethiopia. Look, he has come out to make war with you. So, he again sent messengers to Hezekiah, kanya. Ang tinutukoy po rito ay yung bansang Assyria na makikipagdigmaan sa bansang Ethiopia. So, ang haring yun ay nagpadala ng sugo sa hari ng Judah. Pero sila ay pinababalik kanya. Pinababalik itong mga sugo na sinugo ng hari ng Ethiopia. Pinababalik sila. So, pinababalik sila. Ibig sabihin, kung ano man ang mensahe na gusto lang ipabatid, ay hindi kailangan ng hari ng Judah. Sinasabi po na ito ay isang makapangyarihang bansa mula lang simula. Pero ito rin po ay nasasakop kuminsan. So itong lupain po ng Kash at saka lupain ng Egypto, dahil ito po ay dinadaanan ng Nile River, ito po ay matatabang lugar. Kasi yung tao ng pagka lumulubog, tumataas po yung ilog ng Nile, pagbalik ng ilog sa dating normal na sitwasyon, nag-iiwan ito ng mga dinalang lupa sa gilid. Kaya itong mga lugar na ito ay matatabang lugar. Sila po yung mga lugar ng taniman o agricultural na mga bansa. Ito po sa ikatlong kapitulo. All inhabitants of the world and dwellers on the earth, when he lifts up a banner on the mountains, you see it, and when he blows a trumpet, you hear it. Ito sa verse 3. Kayong lahat na nananahan sa sanglibutan at kayong mga naninirahan sa lupa, kapag ang isang udyat ay tinasa mong bundok, ay inyong tignan. Kapag ang trompeta ay hinipan, makinig kayo. So, ito po, pagka merong banner, meron po itong mensahe, no? At saka pag may trumpet, ito isang babala. Yun ang makikita natin kahit sa pagdating po ng Panginoon, ay magkakaroon po ng trompeta ng Diyos. Na yun ang udyat ng kanyang pagdating. So ito po, binibigyan ng atensyon ng Ethiopia at ang lahat ng mga bansa. Itong tinutukoy dito sa ikatlong talata. Dalawa pong signals ang binibigay. Number 1, yung banner, at saka yung pangalawa, yung trumpeta kanya. Yung trumpeta. Ito ang dahilan sa verse 2. Bakit nagsugo ng
nagsungo ng ambassador ng Ethiopia sa Juda, pero hindi kailangan ng Ethiopia na kanyang tipunin ang kanyang hukbo. Dahil ang Diyos ang bahala na sirain niya ang Syria kanya. So, hindi sabihin, hindi kinakailangan ng Ethiopia na maganda sa kanyang hukbong pandigma dahil ang Diyos ang bahala laban sa Syria. So, ito yung panahon na yung Assyria ay nananakop. Sinakop niya yung bansang Syria at saka yung bansang Israel at ibang mga bansa sa paligid. Kasama na po yung Juda, kaya lang hindi sila nagtagumpay doon. So, dito po, sabi uh, ng talatang ito, makikita nila yung signal na pagka ang Diyos ay gagalaw at sisirahin ang bansang Assyria kanya. Mapapasin po natin, babalik po tayo sa Isaiah chapter 11. Dito po sa ikasampung talata, isayin natin ikasampu. At sa araw na yan, ang ugat ni Jesse tatoy bilang sagisag ng mga bayan, siya hanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging malalhati. Siya maglalagay ng sagisag para sa mga bansa at titipunin niya mga pinatapon mula sa Israel at titipunin ng mga nangalat sa Juda mula sa apat na sulok ng lupa. Pagka mayroon pong isang mahalagang mangyayari, ay may binibigay na banner kanya. At ang trompeta, ito ay sinyalis ng kahatulan. Kaya pagdating po ng Panginoon, ay may trompeta ng Diyos. Kaya yun din po ang magkakaroon din po ng kahatulan, yung pinakahuling kahatulan pagdating po ng ating Panginoon. So, sa Isaiah chapter 11, pag nakita nila yung banner na wala iba kundi ating ang Panginoon sa Kristo, ang mga tao po ay magsisimulang maniwala doon sa kanyang mensahe, walang iba kundi ang Ebanghelyo. At siya ang mga sumasamba sa kanya ay maliligtas, datapot yung hindi sasamba, hindi maliligtas. So merong tanda na ipakikitang Diyos sa mga bansa at Ethiopia para doon sa panahon na sisirain niya ang bansang Assyria. May banner kanya, merong palatandaan na makikita ng mga bansa. Kasi sa kasalukuyan ng Assyria ay nananakop, itong sabi ng Panginoon, "For so the Lord said to me, I will take my rest, and I will look from my dwelling place, like clear heat in the sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest." Dito po sa Tagalog, balik tayo sa Isaiah chapter 18. Dito po sa ikaapat na kapitulo. Sapagkat ganito sinabi ng Panginoon sa akin, ako'y tahimik, natitingin mula sa aking tinitirhan, gaya ng malinaw na init sa sikat ng araw, gaya ng ulap na hamog sa init ng pag-aani. So, ibig sabihin, habang ang Assyria po yung mainit na nananakop sa mga bansa, ang Diyos ay relax lang siya. Ibig sabihin, tinagpapakilala na sa gitna po ng kaguluhan sa sanglibutan sa panahon na yon, ang Diyos ay tahimik pero siya ay nasa hawak niya ang mga bansa. Ang Diyos ay may control kanya. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam habang siya ay nandun sa langit na kanyang tirahan. Hinihintay lang niya ang tamang panahon upang kanyang sirain ang bansang Assyria. Parang hinihintay lang po niya yung mga ubas ay maging hinog upang ito'y kanilang anihin, o yung mga trigo ay pwede nang anihin kanya. So, pinababayaan lang ng Panginoon ng Assyria at meron siyang takdang na panahon na hatulan niya ang bansang ito na naninira at nananakop sa mga bansa. So, dito po sa ating pag-aaral po sa aklat ni Isaiah, doon po nakarang pag-aaral natin, nakita natin na gagamitin ng Diyos ang Assyria para parusahan niyang kanyang bayang Israel. Dahil sila po ay nakikampi sa isang bansa hindi sumasama sa Diyos, na walang iba kundi ang Assyria laban sa bansang Judah. At ginamit niya ang Assyria para parusahan
bansang Israel, pero hahatulan pa rin niya ang Syria. Dahil ang Syria po ay isang bansa na hindi sumasamba sa Diyos. At ito din po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ihintay lang ng Panginoon ng takdang panahon. Parang isang magsasakay naghihintay sa paghinog ng mga ubas at yung hinihintay nila yung trigo na tumanda upang maging handa sa pag-ani kanya. So, hinihintay niya yung harvest time ng Diyos para hatulan niya ang bansang Assyria. Sa ikalimang versikulo, for before the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he will both cut off the sprigs with pruning hooks and take away and cut down the branches. Ito po sa Tagalog. Sapagkat bago mag-ani, kapag ang pamumulaklak ay tapos na, at ang bulaklak ay naging ubas na nahihinog, kanyang puputulin ng karit ng pagkapon ang mga usbong, at ang nakanadad na mga sakay kanyang puputulin. Ang ibig sabihin, yung puputulin ng karit na pangkapon kanya, ibig sabihin, yung pamutol. Puputulin niya kanya yung mga saka kanya. So ito na po yung makikita nating kapanahunan. Sabihin, bago pa makumpleto ng bansang Assyria ang kanyang pagtatagumpay sa kanyang pagsakop sa mga bansa, o maipon niya yung gantimpala ng kanyang pagtatagumpay, yung tinatawag na booty, yung mga nanakawin nilang pag-aari ng mga bansa sinakop nila, ang Diyos ay gagalaw kanya. So bago yung paghinog ng mga ubas, yun ang panahon na gagalaw ang Diyos. So ito po, propeta, ginamit niya yung paghahalin tulad sa mga ubasan at mga ubas na yung mga tao sa lugar po ng Israel ay naunawaan nila. Kasi alam nila kung kailan takdang panahon na kanilang ahanin ang ubas. So yun ang takdang panahon. Yun ay kakalintulad na may takdang panahon ng Diyos na kanyang sisirain at lilipulin ang mga taga-Syria. So siya may takdang panahon ng Diyos. Kumbaga, ito po isang metaphor pag-ahambing. Kung paano nalalaman ng isang magsasaka o nag-ubas, kung kailan niya aani ng ubas at kanyang puputulin ng mga sanga para lalito mag-ani, gayon din kanyang panahon ng Diyos ay hatulan niya ang bansang Assyria. He will destroy the Assyrians. Kanya na sila po ay nananakop sa lahat ng mga bansa kasama ng yung Northern Kingdom o yung Ephraim o yung Israel at ang bansang Syria. Dito po sa verse 6. Ang mga yon ay pawang maiwan sa mga ibong mandaragit, sa mga bundok at sa mga hayop sa lupa, at kakainin ang mga yon ng mga ibong mandaragit sa panahon ng tag-init, at kakainin ng mga yon sa lahat ng hayop sa lupa sa taglamig kanya. They will be left together for the mountain birds of prey and for the beast of the earth. The birds of prey will summer on them, and the beast of the earth will winter on them. Ito po yung masaklap na larawan ng pagkatalo at pagkasira ng mga Assyrians. Ang mga bangkay ng mga hukbo ng Assyria ay magiging pagkain doon sa mga, may tawag dyan yung mga vultures na kumakain po doon sa mga bangkay ng lahat ng patay. So kung hindi patay na hayop, ito'y kanilang kakainin. Ito po sa panahon ng tag-init kanya. Sa panahon ng taglamig, yun naman po mga malalaking hayop na kumakain ng laman ang kakain sa mga bangkay ng mga bakbo ng Assyria kapag ang Diyos ay sisirain itong bansang ito. So yun ang masaklap na larawan ng paghatol ng Diyos sa bansang Assyria. Ito yung makapangyarihan, ito yung
makapangyarihang bansa kasi sumakop siya. Ito yung malaking kaharian. Pero sa panahon na sisirain ng Diyos ang Assyria, yun ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga hukbo. Tandaan po natin, pinagmamalaki ng Assyria doon sa Isaiah at chapter 10, 8-11, ito yung napag-aralan po natin. Pinagmamalaki niya ang kanyang katakilaan, na kanyang sasakupin ang Jerusalem. Nakasindaling at kung paano madali niya nasakop ang ibang mga syudad kasama ng Samaria. Pero tandaan po natin, yung Samaria, Ephraim, o yung Israel, kaharian po ng Israel, ay matagal lang tinakwil ng Diyos dahil sa kailang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Pero ang Judah, ito ang bahay ng Diyos. Kaya ngayon, hindi na alintana ng Assyria na itong mga ibang sinakop niya ay walang basbas ang Diyos. Pero itong sasakupin niyang Jerusalem, ito ang bahay ng Diyos. Ito ang lungsod ng Diyos. Na kung saan ang kanyang bayan ay nag-aahin ng mga ahin sa kanya. At itong lugar ng sila'y sumasamba sa Diyos. At ang kalaban niya rito ay ang makapangyarihang Diyos. Kaysa mga Diyos-Diyosan na mga syudad na kanyang sinakop. Nagmamalaki pa kanya na yung mga Diyos-Diyosan na sinakop niya ay mas malalaking Diyos-Diyosan kaysa sa Diyos-Diyosan ng Israel. Pero ang problema rito, yun yung Diyos-Diyosan. Wala silang kapangyarihan na ipagtanggol yung mga sumasamba sa kanila. Pero sa pagkakataon na ito, ang kalaban ng Assyria ang Diyos. Ang tunay na Diyos. Hindi magtatagumpay ang Assyria sa kanyang layo na sakupin niya Jerusalem, pero ang Diyos ay magtatagumpay sa pagsira niya sa kaharian po ng Assyria. Yung makikita natin, yun ang pagkakaiba. Kaya pag sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan, ala silang napapala dahil ito hindi naman tunay na Diyos. Pero pag sumasamba tayo sa Diyos, ay yun ay makapangyarihan ng Diyos. So ito makikita ng Assyria kung paano nakakalabanin niya ang makapangyarihang Diyos. Dito po sa Isaiah 18 verse 7, in that time a present will be brought to the Lord of hosts, from a people tall and smooth of skin, and from a people terrible from their beginning onward, a nation powerful and treading down, whose land the rivers divide, to the place of the name of Lord, to the place of the name of the Lord of hosts, to Mount Zion. Kasi dito po makikita natin, hindi kailangan ng Diyos ang sinumang bansa para ipagtanggol niya ang kanyang bayan. Kaya nga pinabalik ng mga propeta ang mga sugo na galing sa Ethiopia. Dahil hindi nila kailangan ng hukbo ng Ethiopia laban sa hukbo ng Syria. Sapagkat ang Diyos ang sisira sa bansang Syria. So dito makikita ng mga Ethiopia at sila mamamangha sa kapangyarihan ng Diyos. At sila magpapasalamat dahil sila naligtas mula sa mga Assyrians. Ang mga Assyrians, hindi sila nakapasok sa Jerusalem. Si Sennacherib bumalik sa Nineveh dahil meron pong ginawang Diyos. Dito po lumandag tayo sa Isaiah chapter 37, verse 36 hanggang 37. Basahin po natin. Dito natin makikita ang hindi mo madadaig ang Diyos. Hindi siya lumalaban sa pamamagitan ng mga hukbo ng mga tao. Meron siyang kapangyarihan. Dito po basahin natin. Ito, makikita natin. Then the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Syrians 185,000. Napakarami pong sundalo yun. And when people rose early in the morning, there were corpses, all dead. Siyempre, bangkay, di patay. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home and remained at Nineveh. So yun po nangyari. Kaya hindi nakapunta
Hindi nila nasakop ang Jerusalem. Dito natin makikita ang protection ng Diyos sa kanyang bayan. Na sino mang nagtatangkang sumakop sa kanyang bayan ay hindi magtatagumpay. Sapagkat yan ang bayan ng Diyos. Ang Syria, ang Israel, nung sila umiwalay sa Judah, sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang Judah, sa panahon hanggang ito ay lumala, katulad ng Israel, sila na natiling sumamba sa Diyos. Kaya dito pa rin sila ay pinoproteksyon ng Diyos. Maliban pa doon sa katotohanan na ating Panginoon ay manggagaling sa lahi ni Judah. Kaya mayroong protection ng Diyos sa kanila. At dahil nga po doon sa hindi na kinakailangan at sila naligtas mula sa mga pananakop ng mga Syrians, ang mga Ethiopia magbibigay ng kaloob sa bansang sa Diyos. Dito po sa Psalm 68 verse 31. Basahin po natin. Psalm 68, 31. Kapag may sito pa ating pag-aaral po ngayon. So ito po isang lesson kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po. Envoys will come out of Egypt. Ethiopia will quickly stretch out her hands to God. Kanya. So kanyang iaali ang kanyang mga kamay sa Diyos. Kanya. Ito rin po sa Zephaniah. Yung ganda lang. Zephaniah chapter 3 verse 10. Basahin po natin. Ito po mapasa natin. From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. So sila magpapadala ng kaloob sa Israel bilang pasasalamat na sila po'y naligtas mula sa pananakop ng bansang Assyria. So ito po ay isang maikling kapitulo na nagpapakilala isang simpleng aral na hindi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi madadaig ng sino mang ng anumang kapangyarihan ng isang makapangyarihang bansa. So ang Assyria na nagsasabing siya'y dakila, siya po ay hindi nagtagumpay laban sa bayan ng Diyos. So ito po ang ating pangangaral po sa gabing ito. Hindi ko wala ka lang, mayroon pong tanong. Melvin Tagolimot. Magandang gabi po, Brad, at sa lahat ng nakikinig. Arceli Baluyot. Sabi rito, Vicente Kai, good evening po. Arceli Baluyot watching, good evening. Arnold Dasilo, kanya. Kennedy Pili Gambul, good evening po sa ating lahat. Lilia Ronda Ring, good evening, Brad, from Ormoc City. Maayong gabi. Ison, Rafael Ortiz, present. Esther Proresca, good evening, Brad. Good evening din. Edgardo Villanueva de Chavez, good evening po, watching from Puerto Princesa City. Good evening din. John Bautista, present din. Good evening din. Meron po atang, may tanong dito, wala naman atang tanong. Wala naman po tanong kanya. Sabi ni Arnold Basilo, magandang gabi yung brother sa lahat po ng nanonood at nahilig na kapatid. God bless po sa ating lahat. May isang tanong na hindi po wala po sa comment section. Tungkol daw po Sodom at Gomorrah. Di po bang Sodom at Gomorrah ang nagmula ng malalasong gawain tulad ng pagiging bakla at tomboy dahil sa mga kasalanan nila ay sinunod ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah? Tapos ang nakaligtas lang sa kanila ay ang pamilya ni Lot. Ang tanong ko po, Brad, bakit mayroon pa rin mga bakla at tomboy sa panahon natin ngayon? Di ba Sodom at Gomorrah ang nagmula ay nasunog na naman lahat ng mga tao doon? Bakit hanggang ngayon mayroon pa bakla at tomboy? Actually, hindi sinabing yun ang pinagmulan ng tomboy. May mga tomboy at bakla doon. Pero hindi lang sila. Pero dito po sa aklat ng mga Roma, basahin po natin mas maganda sa ating wika para makita natin. Dito po sa Roma, doon sa unang kapitulo, tingin ko dyan magsimula tayo sa talatang
Ika-18. Ito po yung kasalanan ng mga Hentil. Sapagkat ang puot ng Diyos ay naahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likay ng sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan. Sapagkat kahit kailan nilang Diyos, siya hindi nila nilulhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kailang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mahangal at ipinagpalit nilang kalalakihan ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na mayapat na paa at ng mga gumagapang. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kailang mga puso, ay nayaan sila ng Diyos sa karamihan upang lapastanganin ng kailang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nilang ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa na ipinagpalit ng kailang mga babae likas na pakikipagtalik sa dilikas at ganyan din ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nagalab sa kailang pagnanasa sa isa't isa, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kailang sariling kaparusahan ng kailang pagkakamali. So in other words, nung yung mga tao, yung mga Gentiles, siniwan nila ang katotohanan ng Diyos at pinalit nila ng kasinungalingan, pinabayaan sila ng Diyos sa kailang mga masasamang pagnanasa. So, yung mga babae nagkaroon ng hindi likas na pagnanasa sa mga babae at ang mga lalaki gayon din. So, ang mga bakla at tomboy, yung pinanggalingan po niya na yung katotohanan na iniwan nila ang katotohanan na galing sa Diyos. Ang katotohanan na galing sa Diyos, inggil sa mga kasarian ng mga tao. Ang Diyos, nilalang lang niyang tao na lalaki o babae. Yun ang katotohanan. Pag pinalitan mo ng kasinungalingan yon, yan ang mangyayari. Magkakaroon ng mga alanganing mga tao. Kasi pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan. Ito pa mga tao ito, bagaman sila yung mga tao, hindi naman natin inaalis ang ating paggalang bilang mga tao. Pero sila sinungaling. Kasi ba't hindi sila sinungaling? Sila'y lalaki, sabi niya sa'y babae. Hindi ba nagsisinungaling yun? At sabi niya sa'y babae, sabi niya sa'y lalaki, hindi ba sinungaling yun? So pag pinalitan mong katotohanan ng kasinungalingan, yan ang dulot niyan. So yun po yung bunga ng kawalan ng respeto sa katotohanan. Pansinin niyo, sa mga Kristiyano, walang bakla, walang tomboy. Sila alam nila yung katotohanan. So kaya walang ganon. Sa mga hindi, yung mga taong wala sa katotohanan, doon nagagaling yan. Doon po mayroong mga tomboy at bakla. Pero sa mga Kristiyano, na nananatili sa katotohanan, walang ganon. Wala, hindi ka magiging ganon. Kahit ganon ka, pag ikay sumampalataya sa Ebanghelyo, bago ka. Dahil nalalaman mo na yun na hindi katotohanan. Yun ay isang pagpapanggap o sinungalingan. Kasi kahit ano pang lagay na makeup ng bakla, kahit magpadala pa siya magpa-injection siya ng hormones para lumaki dibdib niya, lalaki pa rin siya. Alam ko, nakita ko na yan eh. Mga sa panatay, mga kabinata, may nakasakay sa jeep, tapos may isa lalaki, at may sumakay na bakla na magandang lalaki, stiso, tsaka malaking katawan. Nasabi nung lalaki, sayang ito, bakla kanya. Sumagot yung bakla, sino bakla? Ganyan. Di ba nagpapanggap lang sa babae? So siya nagsisinungaling. So, yung mga ganyan, yun ay, katulad din yan mga nakalong niya. Iniwan nila yung katotohanan, kaya sila ginawa nila yun. Lahat ng gumagawa ng kasamaan, iniwan nila yung katotohanan, kaya gumagawa sila ng gano'n. Ngayon din po sa mga
tinatawag na di umanong third sex. Hindi sila naniniwala sa totohanan. Dahil kung naniniwala sila, di sila ganun. Wala na po ba tayong mga katanungan? Wala po katanungan. Kasi itong ating kapitulo, alam mo mahirap na hindi maunawaan. Siguro walang mga katanungan. So siguro na, sana po yung nagtanong doon sa si Brother Paquito Lopez yan, nagtanong po sa Sodom at Gomorrah, may maunawaan natin. Ibig sabihin, hindi lamang ang Sodom at Gomorrah ang may ganoon sa panahon na yon. Hindi natin alam. Baka may mga ibang lugar na ganun din. Dahil itong mga taong ito hindi sumasama sa tunay na Diyos. So ito yung aplikasyon ng Romans chapter 1. So wala na po tayong mga katanungan. Anong oras na ba? 8:41 pa lang, pero wala na po tayong katanungan. Ito pa. Sino kasabay na propeta ni Isaiah na nanguhula rin sa Judah? Si Amos, si Micah, yan. Si Jeremiah, sa isang si Jeremiah, bata kay Isaiah. Yan ang mga yun. Para si Zacharias din. Yan ang mga kasabay na propeta ni Isaiah. Yun ang tinatawag natin pre-exilic prophets, yung mga propeta bago sila naging alipin. Yung mga exilic, yung nandun sila sa pagkalipin, ang pangunahin niya si Daniel at saka si Ezekiel. Tapos meron din post-exilic pagbalik nila sa kanilang lupain. Nalalaman po natin yan sa mga sinasabi yan. Halimbawa, sa Micah. Masaya na sa Micah. Chapter 4. Hindi ko nagkakamali. Tingnan nyo, kamukha itong sinabi ni Isaiah. Sa Micah chapter 4, verse 1, And it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above hills, and peoples shall flow to it. Many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. So, halos magkapareho lang yan, di ba? Ang nasakop nga ba na, nung nasakop na ba ang Northern Kingdom ng Assyria, natapos na rin ang, hindi. Yan ang walang bahagi. Pansinin po natin, nung wala na yung Assyria, yung magsimula tayo sa Isaiah chapter 39, yun ay patungkol sa Babylon. Yung hindi magtagumpay ang Assyria sa kupin Jerusalem, so hindi ang Assyria sumakop. Yung Babylonians, ang mga nasakop nila, nagapin nila yung mga Syrians, at sila sumakop sa Jerusalem. So hindi natapos ang pangangaral ni Isaiah nung matapos na ang Assyria. Natapos ang pangangaral ni Isaiah nung matalo na rin ang kahari ng Babylon, nakabalik na ang mga bansang Israel sa kanilang lupain, at ipinakikilala na sa Isaiah chapter 65 at chapter 66 yung bagong kaisan, yung bagong langit at bagong lupa, yung bagong kaisan sa bagong tipan. So hindi po natapos ang pangangaral ni Isaiah at ang kanyang pangungula ng matalo manggapi ang Assyria. Yung po ay tanong ni Brother June Bautista. Wala na po tayong tanong. Wala na po tayong tanong. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be us in the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for
sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace, while I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Oh, Sumobra yung awit natin. So ito po ang ating pangaral po sa gabing ito. Bukas naman, Isaiah chapter 19. Kung sa araw-araw po yan, 66, mga 2 buwan tapos na yan. Kasi isang buwan, 30 days. Mga 2 buwan lang tapos na. Kami po nung pag-aralan po namin yan sa English, tumabot kami ng 3 taon kasi every Sunday lang. So mas mabilis dito araw-araw. So wala na po tayong tanong. Salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos. Sana po ay manatili po tayo na sa pakikinig. Nakikita ko po yung iba, hindi na masyadong nakapakinig. Maaari sila po ay nagiging busy sa ibang mga bagay. Pero ang kagandahan po nito ay ito'y pwedeng panoorin sa kahit anong araw. Meron nga pong nagsuggest na dahil nga kumisa hindi nila nasusumpungan sa takdang oras na i-upload daw po sa YouTube. Yan lang. Sa pinag-aaralan po yun paano kung gagawin. Hindi naman po kasi tayo high-tech na magaling po sa ganyan. Tayo po ay nahanginan lang. Kaya medyo meron tayo lang. Pwede talaga tayo marunong katulad ng mga kabataan na yan. Napakagaling nila sa technology. Isipin lang po natin, pag tumanda na yung mga yan, gaano sila kagaling sa technology. Tayo po, ano lang tayo na parang kumbaga sa ulan natasikan lang tayo ng karunungan yan. Pero sila yung naulanan. So, mas magaling sila sa atin. Alam niyo dyan Brother Jun yan kasi yung anak niya ay talagang malaking tulong sa kanya sa ganitong gawain. So, wala na po tayong tanong. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay mumupuri, lumalhati, at sumasamba sa inyo, Ama, dahil sa inyong kadakilaan, karunungan, at dakilang pagmamahal sa amin. Dito po sa pinag-aaralan namin, lalo ka namin nakikilala, lalo namin nakikita ang iyong kapangyarihan, at ang anumang kapangyarihan ng tao hindi dadaig sa inyong kapangyarihan. Kaya kami po ay buong puso nagtitiwala sa inyo at sumusunod sa inyong mga kalooban. At tumakan niyo kami, Ama, sa pamamagitan ng mga salita. Ingatan niyo kami sa araw-araw at sana po ay ibigay niyo sa amin na aming mga pangangailangan. Patawaran niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala at ang mga bagay na tiya may hiningi. Dakilang pangalan ng Jesucristo. Amen. So sana po bukas tayo po ay magsama-sama pong muli. Alas 4, saka alas 8 ng gabi. Yan, 4 p.m., 4 o'clock habit, at saka po 8 o'clock habit. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi. Ngayon po, hindi tayo pwede, lahat ng tao ngayon mukhang old upper. Kasi lahat sila naka-face masks. Nakikita lang mata. Kasi dumating po si Sister Rachel Goto, amen, kanya, at saka po si Brother Jojo Campo, amen. Palagi naka-face mask. Pero isang bagay po ang ating natutunan sa COVID-19, yung mga Pilipino natuto ng disiplina kahit paano. Natuto tayo maglinya, kung may mga marka ng social distancing, sinusunod natin yun. Dahil natatakot tayong baka tayo mahawahan ng COVID-19. Yun ang magandang dinudulot ng pagkakaroon ng panganib na ito. So sana po tayo palagi mag-ingat at stay safe.